Ang kwento ng buhay ni Brook, kung paano siya kinapture ng world government at kung paano niya nakilala ang royalties ng Esperia Kingdom na si King Ruwen at itong si Queen Candle. At ang napakataas na possibility na membro talaga ng Davy clan or may halong Davy bloodline itong si Brook at si King Ruwen. Dito din natin makikita kung bakit napaka-loyal nitong si Brook kay King Ruwen to the point na talagang naging parang special escort leader na siya ng Esperia Kingdom para sa mga royalties. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakay natin dito sa ating chapter spoiler para sa chapter 1184. Siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Sa pagsisimula ng chapter, makikita daw natin ang POV dito nitong si Brook na kung saan galit na galit, pikon na pikon ang batang Brook dahil lang nga sa napakahirap ng buhay nila. Walang masyadong opportunities, walang kahit na ano, walang makain, dubog sa poverty at talaga namang para bang kinabubuhian sila ng mga royalties. Dahil dito, nagagalit at kinamumuhian din ni Brook ang current administration, ang current king sa loob ng Esperia Kingdom. However, dumating daw sa punto na kahit na palaging nasa junkyard lang itong si Brook, may nakasalamuha siyang isang bata. No, actually, hindi siya bata. Around 21 years old na daw ang taong ito. At yun pala ay si King Ruwen. Kung paano yun nangyari, hindi inire-reveal ni King Ruwen na siya pala ang prince ng Esperia Kingdom. Nag-a-act siya na isang casual lang. Kaya naman naka-interact niya si Brook at dito nabuo ang kanilang friendship. I think at this point, hindi pa inire-reveal nitong si Prince Ruwen currently dahil prince pa lang siya dito. Hindi niya pa inire-reveal na siya ang anak ng hari. Kaya nagkaroon sila ng pagkakaibigan ni Brook. And since sa flashback na ito ay makikita natin ang batang version nitong si Brook, maikukumpara natin ito sa batang version ni Blackbeard. Kung sakali na magkamukha talagang dalawa, siguradong hindi na yung coincidence. Possible na isa na yon sa mga clue na magle-lead sa atin sa assumption or para masabi natin na may konting detalye na nagli-link talaga kay Brook at sa mga Davy. But then, going on with the chapter, eventually, na-capture pala ng mga Marines itong si Brook. Anong dahilan? Kung wala namang ginagawa itong si Brook, bakit siya huhulihin ng mga Marines? Kung wala naman siyang ginagawang masama, bakit siya kakapturein ng mga ito? One of the few possibilities is that tulad nga ng ginawa ng world government sa God Valley incident, maging ang mga civilians na nagmula sa Davy clan ay pinagpapatay nila, tinarget nila. Possible na kung Davy bloodline talaga itong si Brook, kakapturein din siya ng Marines kahit wala namang tamang rason dahil sa pag-uutos ni Imu. However, hindi naging successful ang mga Marines sa operasyon nilang ito. Dahil dumating pala dito si Queen Candle na back then hindi pa siya queen guys. At itong si King Ruwen na back then isang prince pa lamang. Nagtulungan ng dalawa at nirescue nila si Brook mula sa mga Marines. This just explains na talagang malakas pala itong si Queen Candle. This is one of the reasons kung bakit kahit nabanggit nga sa previous chapter na tina-target ng mga gangster itong si Queen Candle, hindi kinikilabutan. Hindi man lamang pinapangambahan nitong si Brook dahil alam niya na malakas din si Queen Candle. Especially since back then, nang mangyayari ang flashback na ito, siya pa ang current leader, ang current chief ng Escort Corps. Na alam naman natin guys, walang makakakuha ng titulong yon kung hindi silang pinakamalakas sa loob ng Esperia Kingdom. Tulad na lamang ni Brook, after niyang maging leader ng Escort Corps, nakita natin kung gaano ka-OP ang kanyang quick slash. Ang slash na hindi nararamdaman ng target, not unless gustuhin niyang tumalab ng effects nito. Now quick question guys, does it mean na may combat capabilities itong si King Ruwen? Dahil nakita nga natin sa spoiler na ito, kasama siya ni Queen Candle lang rescuehin nila si Brook. So there is a possibility, there is a chance na kayang makipaglaban ni King Ruwen. It's just that hari na siya ngayon at matanda na siya. Kaya hindi na siya nagfo-focus sa pakikipaglaban. At hindi lang ngayon tulad din naman ng nabanggit sa previous chapter guys, napakalayo ng Opera House kaya kinabahan itong si King Ruwen. Kahit sabihin natin na malakas si Ruwen,
Ipinakita naman sa mapa na malayo talaga ang Opera House magmula sa kinatatayuan nila, magmula sa iba pang mga members ng soldier ng Esperia Kingdom. Kaya nga buti na lamang meron agad na isip na countermeasure si Brook bago pa mangyaring insidente. But that does not leave the possibility na pwedeng combat capable din si King Ruin. It is also not mentioned here yet kung paano namatay itong si Brook. Hindi din dito nabanggit kung paano sila sinugod ng mga Marines, anong rason, bakit, sino ang mga natangay maliban kay Brook. Pero ang isa sa mga assumption ko dito guys is that possible talaga na meron silang factor ng Davy bloodline kaya nga tinarget sila ng world government. Or pwede din naman na may ginawang katarantaduhan itong si Brook considering na galit nga siya sa current administration sa Esperia Kingdom. Galit siya sa kawalan ng opportunities, sa poverty, katulad na lamang ng galit na nararamdaman nyo ngayon sa Pilipinas. And to be honest guys, wala sanang i-release na chapter spoiler ang mga leakers. Ayon sa kanila, mas maganda daw at mas maa-appreciate natin ito once na ma-release na ito kasama ng mga panels. Kaya nga medyo delay ang pag-release nila ng spoilers, rason kung bakit delay din ang pag-upload natin ng spoiler video. At kung papansinin nyo din guys, ito lang in-release nilang spoilers. Oo, medyo compact, medyo masyadong generalized. Gumawa na lang ako ng paraan para mapalawak ito at para hindi kayo masyadong mabitin. Dahil kung ito lang pagbabasehan at kung hindi tayo gagawa ng iba pang analysis, ibang assumption sa video na ito, hindi ito aabot ng 8 minutes guys. Baka 2 minuto lang. Also guys, basing sa pacing ng flashback na ito, it is most likely na magte-take pa ito ng ilan pang mga chapters bago makumpleto ang flashback ni Brook. Siguro mga 3 to 4, pero hindi naman siguro kasing haba ng flashback noon ni Rox. Dahil dito ay kailangan makita pa natin kung paano nila lalabanan ng world government, kung paano makakapture ng world government si Gunko. Bakit siya pupunta sa Holy Land ng Marijoa? Possible ba nakapareho ng proseso na ginawa ni Imu dito kay Harald ang gagawin niya sa King ng Esperia Kingdom at sa Princess na si Shuri? Dahil nakita naman natin guys, ang mga kingdoms na may potensyal ang pinaka-tina-target ni Imu. Tulad ng Elbaf Kingdom, tinarget niya si King Harald. Possible na dahil nasa Davy bloodline itong sila King Ruin at ang Esperia Kingdom, tinarget din niya ito. At ginawa niya pang alipin ang anak nito. However, that is all para sa ating chapter spoiler para sa chapter 1184. But don't worry guys, bukas na bukas, Biyernes ay i-release na natin ang full chapter review na kung saan makikita natin ang panel, ang bawat detalye, ang lahat-lahat. Kaya para ma-notify kayo pag-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.